Assessment sa Threat Monitoring Center ng DICT para sa 2025 midterm elections, ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso, ang tagapagsalita ng Department of Information and Communications Technology. Asek Paraiso, magandang tanghali po at welcome po. Magandang tanghali, Director Cheryl, Asek Dale. Unang-una, bago lahat, gusto ko i-congratulate ang Integrated State Media sa pamumuno ni Secretary Jane, ni Yusek Ana, si DG Cat, si DG Dindo, si Sir Jimmy. Very good tayo. Maganda yung kinalabasan ng yung coverage natin kahapon. Congratulations po sa inyo lahat. Siyempre in partnership with DICT. Maraming salamat po. DICC. Opo. Maraming salamat po. Asek, para naman po maunawaan ng ating mga kababayan, maaari po ba ninyong ipaliwanag kung ano po ang layunin ng 24/7 Threat Monitoring Center ng DICT para po sa nakaraang halalan po? Well, ang 24/7 Threat Monitoring Center po ay isang interagency task force po na binubuo ng COMELEC, DICT, CICC, PNP, NBI. Andyan din po ang NICA, andyan din po yung mga partners natin in civic society, andyan po yung Lente, PPRCV, andyan din ang NAMFREL. At kasama rin natin, pati yung mga ibang mga kaibigan natin sa social media platforms, si Google, si Meta, si TikTok. So hindi lang to whole of government, hindi lang to whole of country, but this is a whole of society approach to the problem ng banta ng hacking sa ating eleksyon at lalo na yung fake news na lumalaganap hanggang ngayon. Asek, kailan po nagsimulang gumana ang monitoring center na ito at ano po ang mga saklaw ng operasyon nito? Well, gumana to, nag-dry run kami Tuesday last week Tapos naging operational, I think May 5, 1 week before the elections po. At nag-onboard po ang PCO nung Saturday before the election. So ang saklaw nito, minomonitor natin lahat ng mga pagtatangka sa sistema ng automated election systems. At pero ang mas mahalagang layunin nito ay monitor ng iba't ibang mga maling balita pagdating sa eleksyon, trying to disrupt the election, yung sinasabi nilang na-move yung election date para ma-disenfranchise yung ating mga kababayan at hindi makaboto. Asek, sa kakatapos lang po na halalan kahapon, ano po ang mga klase ng banta na nakalap ng inyong monitoring center? Meron po bang mga pahabol na cyber attacks o yung pong phishing or misinformation at hacking attempts? Well, pagdating mo siguro sa pagbabanta regarding hacking at saka doon sa phishing, wala akong masyado. Or talagang wala. Kasi parang it's a sign for us na naging epektibo yung preparations natin. Whether it's the technical preparations, the procedural preparations ng COMELEC na nasiguro nila, dami safeguards. So, tapos lalong-lalo na yung messaging natin na ito ang ginagawa natin. So, talagang hindi na siguro nagtangka itong mga masama loob na to na i-try i-hack yung systems natin. Pero pagdating naman sa fake news, ibang usapan naman Director Cheryl. Yung banta, dahil hindi mo atake yung integrity ng system, i-atake mo na lang yung mga mismo botante. Ang mga usual na balita, gaya yung binanggit ko kanina, minove yung election from May 12, naging May 10 para hindi na makaboto. Yung iba naman, pwede nang bumoto online na hindi naman pwede. At yun nga, at saka yung ibang mga kandidato, naglalabas sila ng mga deepfakes, pictures, videos na na-disqualify ng isang kandidato at huwag na iboto. So yan, mabilis nating tinutugunan yan. Andyan yung COMELEC para i-debunk yung mga issues na yan. Andyan naman din ang CICC at DICT para i-take down to sa mga tulong ng ating mga social media platforms. At ang PNP, NBI naman, pag talagang, meron talagang sa sampulan nito. Yung mga nagpapalaganap ng fake news na yan, ma-attribute natin, matukoy natin kung sino, pagkakilala niya at mahuli natin sila. Asek, mula nung sinimulan itong monitoring center, o mula nung inumpisahan yung monitoring, meron ba tayong actual na banta na natukoy o naharang? Marami tayo. Pwede tayo magbigay ng example sa... Marami tayong banta. Again, the fake news that was propagated during the time of the elections and leading up to the time of the elections, marami I think the biggest threat is, babalik ako, is the misinformation na na-move yung election kasi that would disenfranchise a lot of people. When it comes to technical na banta do sa ating mga sistema, yun siguro yung mga again, they use misinformation. Sasabihin nila hindi may particular person na sasabihin nila
kailangan ilabas yung hash code, yung mga ano, kundi madadaya yung election natin. So, at ito, ang binabantayan natin is these are the critical moments From now hanggang siguro matapos yung canvassing at mag-proclaim. Kasi dito nila atakihin yung pag natalo, hindi nadaya sila, walang integrity yung voting machines natin, yung procedures natin. So, ito yung talagang alam natin papalo yung disinformation. Asik, ano naman po yung mga hakbang na ginagawa ng DICT para matiyak po na ligtas sa cyber threats ang election-related systems tulad nga po ng vote transmission at election results matapos po ang halalan kahapon? Tayo naman, party tayo ng Comelec Advisory Council. In fact, the chairman of the CAC is Secretary A, si Secretary Henry Aguda. Parati niyang minomonitor, even mas hindi nga yata natutulog yun kaysa sa amin Kasi madaling araw, umaga, nagte-text, check ho niya constantly yung status ng integrity ng systems ng Comelec at saka kung paano makakatulong ang DICT. Sa parte naman ng CICC, constant din pag-monitor natin ng mga activities sa mga chat rooms natin, kung ano yung mga pagbabanta na pinaplano. So, yun ang ginagawa natin at andyan pa rin yung mga kawani natin sa DICT in the cyber hubs to provide technical assistance doon sa mga lugar na nagkaroon ng delay sa pagboboto because of problems with the machines. Andun naman sila. Kasi pwede lang ba natin explain ng konti? Pag kami na-monitor or paano ba yung mechanism niya? Pwedeng magsumbong? Pwede. Ano po yung gagawin after ng DICT, ng CICC? Magandang talaga yan. Asik Dale. Unang-una actively tayo, nagsusearch tayo ng fake news, disinformation, tsaka ng misinformation regarding the elections. So, yun yung ginagawa ng mga analyst natin. Pero, kinonvert na rin natin yung hotline ng CICC na for scams. Pwede na rin mag-isumbungan yan for fake news. Pero, with regards to the election lang muna. Let's try to expand it later kung pwede, di ba? Pero, right now, kinonvert natin for election purposes. So, pag na-scour natin yan, nakikita tayo ng fake news, yung mga analysts turns it to their supervisors for tinitingnan nila ano yung resolution, whether fake news ba to, kailangan ba padaan ito sa deepfake analyzer, kailangan ba itong ipadaan doon sa mga fact checkers natin. And then after, nagkakaroon ng resolution, doon papasok na yung debunking ng Comelec, silang magsasabi, totoo to or hindi. Doon na papasok ang CICC. Pag sinabi natin na deepfake yan, ina-analyze natin, pinapatake down natin ng upagad yan. And then, yun na nga, yung process nun, ang gusto talaga natin na mapanagot So, after nun, kung na-determine natin yung tao, pinapasa na naman natin sa PNP at sa NBI para naman doon sa attribution and apprehension na tinatawag natin. Asik, kamusta naman po ang response ng Meta sa pag-takedown po ng fake news kaugnay sa resulta po ng halalan? To be fair sa ating mga kaibigan sa Meta at saka sa mga kaibigan natin, lalo yung mga country representatives nila dito, yung cooperation nila nakikita nyo. Itong eleksyon, nakikita natin medyo mas mabilis ng bahagya yung response time nila. Pero marami pa rin tayong bagay na nakalodge sa kanila na pagdating, ang sinasabi natin, kami na nga nagsasabi hindi nyo na kailangan irresponsibilidad yan Kami nagsabi fake news, kami nagsabi deepfake, pwede nyo natin siguro tanggalin. Pero again, medyo naiintindihan pero nakakainis yung process na kailangan pang iba to sa ibang bansa, sa mga banyaga, mag-process no review. Yun nga, so tuloy-tuloy itong process ng pakikipag-dialogo, pakikipag-usap, pakikipag-cooperate sa iba't ibang mga social media platforms para naman to improve yung response time natin. Kasi we all know na isang minuto, isang segundo na natili ang mga fake news na yan, kinukonsume ng tao at maraming mabibiktima ko yan. Siguro, Asik Aboy, mensahe at saka paalala na lang sa ating mga kababayan with regard to ganitong paglipanan ng mga fake news. Sa ating mga kababayan na makakaasa ho kayo, nandito ho ang pinagsanid na puwersa ho ng inyong pamahalaan. Nandito ho ang PCO, nandito ho ang DICT, CICC, andyan ho ang Comelec, NBI, PNP, para ho siguraduhin at panatiliing safe, with integrity and peaceful ho ang ating eleksyon. Makakasiguro ho kayo na hindi ho kami tumitigil na sa pag-i-ensure na lahat ng sistema ng ating pamahalaan ay safe po, lalong-lalo na ho itong automated election systems ho natin. Pag kayo naman ho ay lumalabas sa feeds nyo, yung mga iba't ibang balita, try nyo ho, i-verify muna kasi andyan naman ho yung mga verified sites ng ating pamahalaan at ng mga kandidato at mga personalidad ho. Yun lang po, Sigdil, Director Sherry. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso, ang tagapagsalita ng DICT.